At kaugnay pa rin nga po ng ligtas at maayos na biyahe sa karagatan, balikan po natin ang ating panayam sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Captain Noemi Cayabyab. Muli magandang hapon po sa inyo, Captain Cayabyab. Good afternoon po, Ma'am Angelique, at maraming salamat po sa oportunidad. Pag-usapan po natin itong nangyayari ngayon sa Lucena Port. Ang balita po natin ay kinukulang daw po ng mga barko galing Quezon patungong Romblon. Ano na po ang direktiba at ano rin po yung aksyon ng Philippine Coast Guard kasunod ng naging direktiba ni Secretary Lopez ng DOTR? Yes, sa direktiba po ng ating Pangulo at ng ating Secretary of Transportation. Kaninang umaga, Ma'am Angelique po, so nag-deploy na po tayo ng dalawang 44-meter vessel papunta pong San Agustin, Romblon. At ito po ay nagbigay ng libreng sakay sa ating mga kababayan. So etong BRP Suluan, umalis po ito sa Lucena ng alas 6 ng umaga kanina at nakarating na rin po ito. Sakay po nito ang 75 na pasahero at sinundan po ito ng ating BRP Bagakay. Umalis rin po ito kanina ng alas 8 ng umaga at ina-expect po natin na darating po ito ngayong hapon. Lulan din po niya ang halos 89 na pasahero po. So we are monitoring yung status po ng pantalan po sa Lucena, and if ever meron pa rin po tayong matatanggap na mga stranded na mga pasahero dahil sa kakulangan po ng mga commercial vessel, definitely ay babalik po itong ating dalawang barko para magsakay po ulit ng ating mga kababayan kasi ang direktiba naman po ng ating Pangulo ay walang maiiwan po na pamilyang Pilipino ngayong Pasko po. Maganda po yan, ano? Pero meron pa ho bang ibang namomonitor na ports ngayon na sobrang dami rin ang mga pasahero para makaiwas po tayo sa mga stranded passengers? Bukod po sa Lucena, Ma'am Angelique, wala pa po tayong natatanggap na anumang report po. But definitely, as long as meron po tayong available na vessels, we will provide po yung libreng sakay ng Philippine Coast Guard. Yan naman pong ipinag-utos sa atin ng aming komandante na si Admiral Ronnie Hugava na siguraduhin po na makakauwi po ang ating mga kababayan sa kanilang pamilya ngayong Pasko. Ano po ang ginagawa ng mga hakbang ng Philippine Coast Guard para matiyak na ligtas pa rin ang biyahe ng ating mga kababayan? Ano po kasi ang kadalasan nilang sinusuri ng PCG? Marami pong ginagawa ngayon, Ma'am Angelique, ang Philippine Coast Guard dito sa holiday season po. Unang-una ay nagkakandak po tayo ng vessel safety inspection sa lahat po ng barko na aalis po sa pantalan. Ito po, chinecheck po natin yung mga pagkakatali po no, ng ating mga rolling cargoes. And then pangalawang, istriktong direktiba po ng ating komandante ay wala po tayong i-allow na anumang barko na magsasakay po ng pasahero na excess po or sobra po sa kanilang manifesto at kapasidad. At naglagay na rin po tayo ng ating malasakit help desk. Kasama rin po natin dyan ang PPA Marina and even yung Philippine Coast Guard Auxiliary to provide assistance po sa ating mga travelers. Kasama po dyan yung ating mga medical team. So in case na magkakaroon po ng any medical emergency concerns po ay madali po nating matutugunan. And of course, pagdating naman po sa security protocols po natin in partnership with the PPA and other law enforcement agency, tayo po ay naglagay ng ating Coast Guard ng working dogs, particularly sa mga major ports po natin. So ito po ay katulong po natin sa pag-inspect ng ating mga bagahe, na sisiguraduhin po natin na wala po mga flammable or explosive na mga items na isasakay po sa barko, katulad po ito mga paputok. At ngayon po, Ma'am Angelique, malaki po ang naitala po natin mga inbound and outbound passengers. Halos 2 million na po ang nai-record po natin at nakikita po nating area is yung Batangas, Cebu, Iloilo, and Aklan. Ito po yung usually may mga coastal beaches po, no? So naglagay na rin po tayo ng ating mga rescue swimmers and lifeguards and patuloy po ang pagsasagawa natin ng mga maritime patrol and food patrol para po makapag-responde ko agad if ever may mga insidente or makapagbigay po ng assistance sa ating mga kababayan. Okay, at para po maging handa talaga, although paalis pa lamang po ang ating po mga kababayan patungo sa kanilang mga probinsya, ano naman po paghahanda na ginagawa po ng PCG para naman sa mga magbabalikan mula sa bakasyon pagdating naman ng Enero?
Yes, pareho pong measures ang gagawin ng Philippine Coast Guard. Meron po tayong tinatawag na Oplan Biyaheng Ayos. So kung ano po ang ginagawa natin, mga security and safety measures bago po pumasok itong Christmas season, ay ganun din po ang gagawin po natin pagdating po sa New Year's Day po at hanggang sa pag-uwi. Itong ating Oplan Biyaheng Ayos ay nagsimula po noong December 20 at magtatapos po ito ng January 4. So ang ating po mga tauhan kasama yung mga operating units ay naka-heightened alert status po tayo. So we will be doing this similar measures po na ginagawa po ngayon ng Philippine Coast Guard. Okay, and bukod po sa security, kabilang din po pala sa mga ginagawa ng PCG, ito pong pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan, lalo na ngayong Kapaskuhan. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng ilang pang detalye tungkol dito? Yes, tama po kayo, Ma'am Angelique, sa ang ating po mga Coast Guard vessels po, no, habang nagsasagawa po tayo netong ating maritime patrol, ay nagsagawa rin po tayo ng ating pamaskong handog sa ating po mga kababayan, particularly po yung mga mangingisda. Ito po ay sa area po ng Coron, Palawan, San Antonio, Zambales, Capones Island, Davao City, and Real Quezon. So ito po pamaskong handog na activity po ng Philippine Coast Guard. Ito rin po ay aming pasasalamat sa ating po mga mangingisda kasi in everyday operations po natin, Ma'am Angelique, sila po talaga ang ating partners, no? Itong mga fishermen po natin, sila po ang nagbibigay sa atin ng mga informations, and in case may mga search and rescue po tayong kinakandak, ay sila rin po talaga ang una natin mga kaantabay po. So ito po ay pagbabalik, tanaw po, pagbabalik, pasalamat lang po ng Philippine Coast Guard sa ating po mga mangingisda. And definitely, ang directive naman po ng ating komandante na si Admiral Gavan ay i-replicate po ito sa lahat ng aming Coast Guard districts. So expect po na marami pa po tayong gagawin mga ganitong pamaskong handog para sa ating po mga mangingisda. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Magandang hapon po.